Okay. Sige po, naka-live na tayo. Good afternoon. So, welcome po sa mga nandito na. Ayan. So, sila Tita Susan, sila Daddy, si Lola Lita, tsaka si Lolo Toto pala andyan. Okay. Welcome po sa Bible study. Ayan, sila Tito Bong din andyan. So, okay. Kayo, Jamie, no? Open cam na kayo. Start na po tayo para marami-rami po yung matutunan natin for this afternoon. So, magpapatuloy tayo sa ating Bible study sa Matthew chapter 1 verse 9. So, i-share ko lang po yung screen. Teka lang po. Para makita niyo po yung Bible verse. Yan. So, para po sa mga manonood nito at sa mga bago pa na first time na nakasali, pinag-aaralan po natin yung Gospel of Matthew. So, nasa chapter 1 pa lang tayo, verse 9. And ito po yung salinlahi kung saan po nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo. So, pinag-aaralan po natin yung bawat pangalan at yung mga nangyari po sa mga pangalan na kasali sa salinlahi. So, ngayon na kay Hezekias na po tayo. Si Hezekias po ay hari po ng Juda. So, para po sa kaalaman ng bawat isa, yung Israel po dati, nahati siya. Okay? Yung isang bansang Israel, nahati sa Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, tinawag po siyang Israel. Yung Southern Kingdom, tinawag na Judah. Okay? Judah. Capital city ng Judah is Jerusalem. Capital city ng Israel ay Samaria. So yan po yung geographic information nung time po na sinulat po or nung time po nitong mga hari. Kasi mga hari po itong nababasa natin ngayon. Hari sila ng Judah. So sa Southern Kingdom, Judah. Okay? So ngayon po kay Hezekias tayo at para mapag-aralan natin no yung nangyari sa kay Hezekias, magpapatuloy tayo na babasahin yung Second Kings. So nasa Old Testament, yung mga may Bible, pwede kayo mag-open. Yung wala naman, pwede naman makita yung verses dito. I-share naman natin. Second Kings chapter 19. Okay? At kahapon natapos natin yung hanggang verse 19. So ngayon nasa verse 20 na po tayo. Chapter 19 verse 20. So para po sa kaalaman ng mga ng bawat isa, so ang nangyari po bale, yung hari po ng Assyria, so another bansa, ay nagsimulang atakihin yung Judah. Okay? And then, kahapon, nalaman natin na mas malakas talaga yung Assyria kesa sa Judah. And mahina, I mean, kung mag-aaway talaga sila, kung maglalaban sila, hindi po talaga makakaya no ng Judah. Kung atin pong babasihan yung resources, yung mga um, sundalo or basta yung mga ano nila no, mga panglaban nila. So mas mahina po talaga ang Judah. So ngayon magpapatuloy tayo sa verse 20. Ito na po yung sagot ng Panginoon sa panalangin po ni Haring Hezekias. Okay? Kung matatandaan niyo po kahapon, nabasa natin, mahaba yung binasa natin kahapon. Nabasa po natin kahapon na grabe yung paglalapastangan ng hari ng Assyria sa Panginoon nila, Panginoon ng Judah, no? Panginoon nila Hezekias, na Panginoon din natin. Okay? Grabe yung paglalapastangan, grabe yung pagmamayabang. Sabi nung hari ng Assyria, sinong Diyos ang makakapagligtas sa inyo sa kamay ko, no? Sabi nung hari ng Assyria. So, kumbaga, nagbigay siya ng example, may mga bansa na sinakop sila na hindi naman niligtas ng mga Diyos-Diyosan nila. Okay? Kasi hindi po sila sumasamba sa Diyos natin na tunay na Diyos. So, ibang Diyos. So, sabi niya, sabi ng hari ng Assyria, o tingnan nyo yung mga lugar na ito, hindi sila niligtas ng Diyos nila.
So, kayo din, hindi rin kayo liligtas ng Diyos nyo, sabi nung hari ng Assyria. So, ito na yung sagot at nanalangin si Haring Hezekias na hari ng Juda sa Panginoon at ito na yung sagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. So, yun po yung babasahin natin. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Okay, let's offer prayer. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon. Muli, sa pribilehiyo na ibinigay mo na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po'y mangungusap sa amin sa pamagitan nito at tuturuan ng bawat isa at patuloy na babaguhin, papabanalin na ang aming pamumuhay ay magre-reflect ang iyong pagliligtas sa bawat isa. Panginoon, amin pong pinapanalangin yung mga kasamahan namin na wala at sa mga may mga karamdaman po namin kasamahan, kala Lolo Myong sa kanyang pa, kay Lola Lita na nagre-recover pa, kay Arshan sa kanya pong dinaramdam sa kanyang bato, even for Tita Aimee, sa kanya pong sakit din. And sa bawat isa, ikaw po ang patuloy na magbigay ng kagalingan at sa pinagdadaanan din ng bawat isa na hindi ko man nabanggit, maraming salamat Panginoon dahil ikaw ay kumikilos at meron kang mga purpose upang turuan kami na mas maging dependent sa iyo. At maraming salamat dahil despite of all those things, we can still hear your word and be guided by your word. Teach us, O Lord, for we are nothing apart from you. We bless you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so basahin na natin, magpapatuloy tayo. Basahin natin yung prayer no na King Hezekias. Medyo mahaba to, verses 20 hanggang 28. Basahin muna natin and we will discuss. So I would like someone to read. Siren, pwede ba ikaw? Medyo mabagal na clear sana. Okay lang, Sai? Opo. Okay, sige, sige. Hanggang 20, ano lang, hanggang 28. Sige. Sa screen ko na lang babasahin. Yeah, sure. 2 Kings chapter 19. Pagkatapos ay nagsugo si Isaias na anak ni Amos kay Hezekias na nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sennacherib na hari ng Assyria, ikaw ay aking pinakinggan." Ito ang salita na sinabi ng Panginoon tungkol sa kanya. Hinahamak ka niya, kinukutya ka niya, ikaw na anak na babaeng birhen ng Zion, iniiling niya ang kanyang ulo sa likuran mo, ikaw na anak na babae ng Jerusalem. Sino ang iyong hinamak at kinutya? Laban kanino mo itinaas ang iyong tinig at may kapalaluang itinaas ang iyong mga mata laban sa banal ng Israel. Sa pamamagitan ng iyong mga sugo ay kinutya mo ang Panginoon at iyong sinabi, sa pamamagitan ng marami kong mga karwahe, ako'y nakaahon sa kaitaasan ng mga bundok hanggang sa kasulok-sulukan ng Lebanon. Ibinuwal ko ang kanyang pinakamataas na sedro, ang kanyang mga piling puno ng sipres. Pinasok ko ang kanyang pinakamalayong tuluyan at ang kanyang pinakamasukal na gubat. Ako'y humukay ng balon at uminom ng ibang tubig at pinatuyo ng talampakan ng aking paa ang lahat ng ilog sa Ehipto. Hindi mo ba narinig na iyon ay matagal ko nang naipasya? Binalak ko ng nakaraang mga araw, ang ngayon ay aking pinapangyayari, na mga lungsod na may kuta ay gagawin mong mga bunton ng guho. Samantalang ang kanilang mga mamamayan ay naubusan ng lakas, lupaypay at nalilito,
at naging gaya ng mga halaman sa bukid, at gaya ng luntiang gulayin, gaya ng damo sa mga bubungan na lanta na bago ito lumago. Ngunit nalalaman ko ang iyong pag-upo at ang iyong paglabas at pagpasok at ang iyong pagkagalit laban sa akin. Sapagkat ikaw ay nagalit laban sa akin at ang iyong pagmamataas ay nakarating sa aking mga tainga. Ilalagay ko ang aking kawit sa iyong ilong at ang aking busal sa iyong bibig at ibabalik kita sa daang pinanggalingan mo. Okay. So, yun po yung sagot no sa panalangin ni Haring Hezekias sa Panginoon. So, balikan po muna natin yung verse 20. Napakaganda ng verse 20, no? Sabi po sa verse 20, pagkatapos ay nagsugo si Isaiah. Si Isaiah po ay propeta, no, during that time. Na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sennacherib, na hari ng Assyria, ikaw ay aking pinakinggan. Okay? So, i-remind lang po natin ang bawat isa no, na ang panalangin po is again, paraan yon upang gawin ng Panginoon yung kanyang kalooban sa mga buhay natin. Hindi po, tanggalin na po natin sa pag-iisip natin na yung panalangin is kung ano po yung gusto natin. No? Na yung panalangin is about tungkol sa atin. Hindi po yon. Ang panalangin po ay tungkol po sa kalooban ng Panginoon. So maybe may mababasa po tayo sa salita ng Diyos sa Biblia na para bang nagbago ang isip ng Panginoon dahil sa panalangin ng taong iyon. So tandaan niyo po, hindi po 'yon ganon. Okay? Hindi po ganon ang situation. But lahat po ng iyon ay kalooban po ng Diyos. No, kung siya man ay sinagot, siya man ay binigyan, siya man ay tinugunan no ng panalangin. 'Yun po ay dahil kalooban po 'yun ng Panginoon. Okay? So, 'yun ay habag no at awa ng Diyos na ngayon sinagot ng Panginoon si Hezekiah sa kanya pong panalangin. So ngayon naman magfo-focus tayo sa panalangin yung sagot sa panalangin. Napakaganda nung sinabi no. In verse 21, makikita niyo po dito, ito yung sagot no. Hinahamak ka niya, kinukutya ka niya, ikaw na anak na babaeng birhen ng Zion. So para po sa kalaman ng bawat isa, so Zion is kumbaga nare-relate ito sa bundok no, kung saan po kumbaga nakalimutan ko yung ano ng Mount Zion, pero may dalawa po kasi yung mountain, yung Mount Sinai at yung Mount Zion. Okay? So yung Mount Sinai, doon po sa yung bundok kung saan po binigay yung kautusan ng Panginoon. And the Mount Zion is i-confirm ko lang kung ano po yung sa Mount Zion, pero sa pagkakatanda ko, it's related to the Messiah, yung tagapagligtas, no, which is si Jesus Christ. So, next week, i-review ko yung Zion na Mount Zion kasi nabanggit siya dito eh. So, importante rin na malaman natin bakit may dito, Birhen ng Zion. Zion po is mountain, okay? Ngayon, so we will talk about it next week. So, iniiling niya ang kanyang ulo sa likuran mo, ikaw na anak na babae ng Jerusalem. So, pinapakita po dito kung paano po kinukutya ng hari ng Assyria ang Judah. Okay? Pero ito yung sabi ng Panginoon sa hari ng Assyria. Sino ang hinamak at kinutya? Sino ang iyong hinamak at kinutya? Laban kanino mo itataas ang iyong tinig at may kapalaluang itinaas ang iyong mga mata laban sa banal ng Israel. So dito natin makikita na kumbaga binabanggit ng Panginoon sino yung binabangga mo, no? Sa salita pa natin, sino yung binabangga mo, no? To pinalalahanan siya na ang iyong kinakalaban ay banal ng Israel. And in verse 23, sa pamagitan ng iyong mga sugo ay kinutya mo ang Panginoon. Kasi nga po, nabasa natin sa verses 1 to 20 ng chapter 19 na nagpadala yung hari ng Assyria ng
alagad niya, no? Tapos yun yung nagsalita about sa message ng hari ng Assyria. Now, ito po yung sinabi ng hari ng Assyria, no, yung pagmamalaki ng hari ng Assyria. Sa pamagitan ng marami kong mga karwahe, ako'y nakaahon sa kaitaasan ng mga bundok hanggang sa kasulok-sulukan ng Lebanon. Ibinuwal ko ang kanyang pinakamataas na sedro, ang kanyang mga piling puno ng sipres, pinasok ko ang kanyang pinakamalayong tuluyan at ang kanyang pinakamasukal na gubat. So, dito pinapakita yung pagmamalaki ng hari ng Assyria na kumbaga na ano niya talaga, no, na conquer niya, nasakop niya yung mga magagandang or malalakas na mga bansa, no, kumbaga lahat ng mga resources ay kanyang nakuha. So grabe yung pagmamalaki ng hari ng Assyria. Tapos nagpatuloy siya, ako'y humukay ng balon at uminom ng ibang tubig at pinatuyo ng talampakan ng aking paa ang lahat sa ilog ng Ehipto. Okay? Teka po Kinutyam, okay. So, 'di ba kung matatandaan niyo po sa binasa natin noong nakaraan, sinasabihan niya yung Juda, no, na mag-aano ka ba? Natawag dito? Hingi ka ba ng tulong sa Ehipto? No, 'di ba sinabihan niya ng ganun ang Juda, walang magiging tulong ang Ehipto sa iyo. So, part ng kanyang pagmamalaki is ito, no? Kumbaga hindi rin talaga makakalaban yung Ehipto sa kanya, no, yung sa hari ng Assyria. And ngayon, ito yung patuloy na sagot ng Panginoon. Dito na po tayo magfo-focus kaunti, no. Sabi ng Panginoon, hindi mo ba naririnig? So again, ang kinakausap niya po yung hari ng Assyria. Ito po yung tugon niya sa hari ng Assyria. Hindi mo ba naririnig na iyon yung mga nangyari po, no, yung mga nangyari na natalo ng Assyria yung ibang bansa? Sabi ng Panginoon, hindi mo ba naririnig na iyon ay matagal ko nang naipasya? Take note, no? Iyon ay matagal ko nang naipasya. Binalak ko nang nakaraang mga araw, ang ngayon ay aking pinapangyayari. Okay? So sinasabi ng Panginoon, yung lahat, yung mga pinagmalaki mo, hari ng Assyria, lahat ng iyon, ako ang nagpasya nun, matagal na. Lahat ng pinagmamalaki mo, lahat na nangyayari ngayon, ay binalak ko na nung nakaraang araw pa. Okay? And patuloy tayo, na mga lungsod na may kuta ay gagawin mong mga bunton ng guho. 'Di ba? Yun nga kasi pinagmamalaki niya, no? Naging alipin or nasakop niya yung mga bansa. And ito, sinasabi ng Panginoon, lahat ng iyon, ako ang may plano, ako ang nagpasya, ako ang nagpangyayari. Siya yung nag-allow. Bakit po yun nangyari? In verse 26, samantalang ang kanilang mga mamamayan ay naubusan ng lakas, lupaypay at nalilito, at naging gaya ng mga halaman sa bukid. At gaya ng lunti ang gulayin, gaya ng damo sa mga bubungan, na lanta na bago ito lumago. So, yun nga, no? Dinidescribe dito ng Panginoon lahat ng mga, yes, naging mahina yung mga kalaban mo. Pero again, let us remember, nagpatuloy ang Panginoon, ngunit nalalaman ko ang iyong pag-upo at ang iyong paglabas at pagpasok at ang iyong pagkagalit laban sa akin. So makikita niyo po dito na every action na ginagawa ng hari ng Assyria, alam yun ng Panginoon. Okay? And in verse 28, sapagkat ikaw ay nagalit laban sa akin at ang iyong pagmamataas ay nakarating sa aking mga tainga, ilalagay ko ang aking kawit sa iyong ilong at ang aking busal sa iyong bibig at ibabalik kita sa daang pinanggalingan mo. So dito na makikita niyo parang description ng isang hayop na kumbaga hinuli tapos kinakaladkad. Parang ganun po yung pinapakita dito ng Panginoon sa hari ng Assyria. At yun po ang mangyayari. Pero balikan po natin itong verse 25. Dito po natin makikita yung soberanya ng Panginoon. Okay? Dito natin makikita na lahat ng nangyaring iyon, ang Diyos ang nagpasya, ang Diyos ang may pakana, at ang Diyos ang nagpapatupad niyon. Even kahit yung mga pagkapanalo or
alam niyo yun, pagkalago ng mga bansa na hindi sumasamba sa Panginoon, siya po ang may pasya nun. Naririnig niyo po ba yon? Siya po ang may pasya noon. It's very clear in verse 25. Di ba? Verse 25 is tinutukoy dito ng Panginoon. Again, yung lahat ng pinagmalaki ng hari ng Assyria. Hindi mo ba? Sabi niya, hindi mo ba narinig? Matagal ko nang naipasya yan. No? Binalak ko na yan noong nakaraang mga araw pa. Yang mga nangyayari ngayon, ako yan. Kaya nga 'di ba sa Old Testament, kung mapapansin niyo po sa mga binabasa natin, ano po yung description sa Panginoon? Hari ng mga hukbo. 'Di ba? Hari ng mga hukbo. Bakit? There is a reason po bakit sa Old Testament ang tawag sa Panginoon hari ng mga hukbo. Kasi yung hukbo represents every tribe, every group, every kind of people, even unbeliever, kahit yung mga hentil, kahit yung mga sumasamba sa demonyo, kahit even the fallen angels, even the demons, even Satan, ang Panginoon ng hari niyan. Ibig sabihin, He is the sovereign over all. Di ba? Kaya kung matatandaan nyo kay Job, ito, very classic story, yung nangyari po kay Job, di ba? Bago nangyari ang lahat na nangyari kay Job, ang nagbigay ng pahintulot na gawin ni Satanas yung mga dagok sa buhay ni Job, ang Panginoon po ang nag-allow na mangyari yung lahat ng iyon. So, bakit po natin ina-highlight ito? No? So again, para po malaman ng lahat na God is sovereign over all. And even our salvation, even yung pagkakaligtas natin, yun po ay pasya din ng Panginoon. At yun ang Diyos din ang gumagawa kung bakit po nangyari yung lahat na yun. Bakit po tayo naligtas? It's all about the mighty workings of our living God. No? So, kung titingnan natin sa verse 27, no? Lahat ng yon, lahat, sabi niya, nalalaman kong iyong pagkaupo, iyong paglabas, at iyong pagpasok. And take note, ang hari ng Assyria is unbeliever. He is not a believer of the Lord. Di ba? Unbeliever po yan. Pero he knows, no? Alam niya ng Panginoon yung mga kilos niya. Why? Kasi God is sovereign. Okay? Alright? So, ano yun para sa atin? Ano yung dating nun para sa atin? Na nakita natin kung gaano ka soberanya, kung ano ang soberanya ng Panginoon. So, pinapakita lamang po doon na tayo bilang mga mananampalataya at anak ng Diyos. So, again, wala tayong ibang gagawin but to submit, no? Magpasakop sa Panginoon. Kasi kahit nga itong mga nangyayari, siya ang may gawa nun. And tayo, it is His perfect will na tayo din ay sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Okay? So sana nakita niyo po ang kung ano ang kung gaano or na makita niyo na ang Panginoon ay soberanya sa lahat. No? Okay? So magpapatuloy tayo. And verse 28, ito na po yung pasya ng Diyos, no? Kung ano po yung mangyayari sa hari ng Assyria. Tingnan niyo po to. So, kumbaga, ibabalik kita sa daang pinanggalingan mo. Take note of that, no? Ibabalik kita sa daang pinanggalingan mo. And actually, nabasa na po natin, isa po sa mangyayari sa kanya is in verse 7. Pakita ko lang po yung verse 7. Ako'y maglalagay ng espiritu sa kanya. So ito ay sabi pa rin ng Panginoon. And yung kanya dito is si hari ng Assyria. Ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya at siya'y makakarinig ng bali-balita at babalik sa kanyang sariling lupain at aking ipabubuwal siya sa pamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. So again, mamamatay po yung hari ng Assyria sa sarili niyang lupain, no? And makikita natin na mangyayari po yan. Okay? So again, God is sovereign. Kung ano man po ang kanyang tinakda, kung ano man po ang kanyang sinabi,
yun ang mangyayari. So, tingnan po natin anong mangyayari sa kanya. So, magpapatuloy tayo, basahin natin yung verse 29 hanggang 37. So, Sai, pakibasa ulit, Sai, 29 to 37. 29 to 37. At ito ang magiging tanda para sa iyo. Sa taong ito, ikaw ay kakain ng tumutubo sa kanyang sarili. At sa ikalawang taon ay ang tumubo roon. At sa ikatlong taon ay maghahasik kayo at taani at magtatanim ng ubasan at kakainin ninyo ang kanilang bunga. Ang naiwang ligtas sa sambahayan ni Juda ay muling mag-uugat pailalim at magbubunga pataas. Sapagkat mula sa Jerusalem ay lalabas ang isang nalabi at sa bundok ng Zion ay isang pangkat ng naiwan. Ang sigasig ng Panginoon ang gagawa nito. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Siya'y hindi papasok sa lungsod na ito, o papana man ng palaso doon, o darating sa unahan na may kalasag, o maglalagay man ng bunton laban doon. Sa daang kanyang pinanggalingan, doon din siya babalik, at hindi siya papasok sa lungsod na ito, sabi ng Panginoon. Sapagkat ipagtatanggol ko ang lungsod na ito upang iligtas ito, alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. Nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng mga taga-Assyria. At nang ang mga tao'y maagang bumangon kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Pagkatapos ay umalis si Sennacherib na hari ng Assyria at umuwi at nanirahan sa Nineve. Habang siya'y sumasamba sa bahay ni Nisroch na kanyang Diyos, pinatay siya ng tabak ng kanyang mga anak na sina Adramalek at Sharezer, at sila'y tumakas patungo sa lupain ng Ararat. Si Esarhaddon na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Okay. So, ito na po yung nangyari after po noon. Okay, so balikan natin yung verse 29. So, kung mapapansin niyo po dito, at ito ang magiging tanda para sa iyo. Sino naman tong para sa iyo na to? So, ito po yung para sa mga Israelita or yung sa mga taga-Juda. Okay, nasa Juda. Sa taong ito, ikaw ay kakain ng tumutubo sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, pinapakita dito na hindi sila masasakop. Okay? Mananatili sila doon. At sa ikalawang taon ay ang tumubo roon. Okay? So, parang, hindi ko lang po sure, pero yung roon, maybe it talks about lalakas sila or meron silang maano, or mag-expand yung ano nila, yung territory. At sa ikatlong taon ay maghahasik kayo at aani at magtatanim ng ubasan at kakainin ninyo ang kanilang bunga. So I think yes, no? Kanilang bunga talks about yung other, siguro may masasakop po sila na ibang ano, no? But again, ito ay patungkol po sa Juda, sa mangyayari po sa Juda. So hindi po sila masasakop ng Assyria. And in verse 30, ang naiwang ligtas sa sambahayan ni Juda ay muling uugat pailalim at magbubunga pataas. So kung makikita niyo po dito, 'di ba? Kapag ang puno nag-ugat po palalim at nagbunga pataas, ibig sabihin lumalago po talaga. So again, ito po ang promise and declaration ng Panginoon na ang Juda ay muling lalakas, no, muling lalago. And in verse 31, sapagkat mula sa Jerusalem ay lalabas ang isang nalabi at sa bundok ng Zion ay isang pangkat ng naiwan, ang sigasig ng Panginoon ang gagawa nito. So kung ano man po yung mangyayaring paglago nila, ang Panginoon po ang gagawa noon. Again, it's all the mighty workings of God. It is the workings of God.
kahit po sa buhay natin, kung tayo man po'y lumalago sa Kanya, yun din po ay gawa ng Panginoon. Yun po ay kilos ng Panginoon. So, pasalamatan po natin ng Panginoon. No? Kung tayo man ay nagkakaroon ng puso na ang hangarin ay siya, sumunod sa Kanya, yun po ay hindi galing sa atin. No? Yun po ay gawa ng Panginoon. So, sa habag at awa niya, binigyan niya tayo ng bagong puso. So, ito, ano po ito parang shadow ng kung ano din po yung nangyayari sa pagligtas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, in verse 32, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria, siya'y hindi papasok sa lungsod na ito, o papana man ng palaso doon, o darating sa unahan na may kalasag, o maglalagay man ng bunton laban doon. So, pinangakuan ng Panginoon na hindi untouchable kayo, hindi kayo kahit ni pana man, no, walang papasok sa inyo galing sa kanila. So grabe yung pagligtas ng Panginoon sa Judah, no? And in verse 33, sa daang kanyang pinanggalingan, doon siya babalik at hindi siya papasok sa lungsod na ito, sabi ng Panginoon. Again, hindi papasok, no? And sapagkat ipagtatanggol ko ang lungsod na ito upang iligtas ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod at na si David. So kung ano man po ang ginagawa ng Panginoon, again, the primary purpose is para po sa Kanya. Para po sa Kanyang kaluwalhatian. Okay? Hindi po dahil sobrang bait mo kaya kaniligtas. Hindi dahil sobrang mo kaya kaniligtas. No, wala pong ibang dahilan. Yun po ay for His glory. Para po sa kaluwalhatian niya. So tayo po, even ang pagkaligtas natin, para po yun sa Kanyang kaluwalhatian. Okay? Verse 35, nang gabing iyon, tingnan nyo po ano na nangyari. Nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng mga taga-Assyria. At nang ang mga tao'y maagang bumangon kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. So wala pong nakakita kung ano nangyari. Basta natulog po yung sa kampo po ng kalaban ng Assyria. Pagising po nila kaumagahan, 185,000 soldiers were dead. Patay na po. Okay? Ganun po yung, actually kung babasahin niyo po yung Old Testament, halos ganun po ang ginagawa ng Panginoon. Sa paggabi, doon po nangyayari yung mga kababalaghan. Okay? So makita niyo dito, no? Sobrang proud pa nung hari ng Assyria, pero kinabukasan pagising niya, patay na yung 185 na soldiers. So ano nangyari pagkatapos niyan? Verse 36, umalis si Sennacherib, which is ang hari ng Assyria, at umawi at nanirahan sa Nineveh. Diba sabi ng Panginoon, babalik ang hari ng Assyria kung saan siya nanggaling? Tingnan niyo po nangyari. Bumalik nga po talaga siya. So you see, it is the sovereign hands of God. Kung ano yung sinabi niya, yun ang mangyayari, kapatid. Okay? And tingnan nyo paano po siya namatay. Habang siya'y sumasamba sa bahay ni Nisroch. Si Nisroch po is yung kanyang Diyos-Diyosan. Pangalan na kanyang Diyos-Diyosan. Pinatay siya ng tabak ng kanyang mga anak na sina Adramelech at Sharezer. At sila'y tumakas patungo sa lupain ng Ararat. Si Esarhaddon na kanyang anak ay naging hari kapalit niya. So, tingnan nyo, no? Yung mapagmalaking hari, namatay lang. Nang walang, alam niyo yun, walang saysay. I mean, di ba? Pinatay lang siya ng anak niya. That's it. Sumasamba pa siya sa Diyos-Diyosan niya, no? Di ba ang ano niya, ang yabang niya, sabi niya, walang Diyos-Diyosan ng magliligtas sa inyo sa mga kamay ko, sinasabi niya sa kalaban niya, no? Pero tingnan nyo ngayon, ano nangyari sa kanya? Yung sinasamba niyang Diyos, na hindi naman Diyos, nagawa naman ng kamay ng tao, hindi siya nailigtas. Di ba? So dito pinapakita talaga, no? Pinapakita talaga na mayroong tunay na Diyos at iisa lang ang tunay na Diyos. At yun ay ang Diyos ng Israel. Yun ay ang Diyos ng Judah. Yun ay ang Diyos ni Abraham. Yun ay ang Diyos ni Isaac. Yun ay ang Diyos ni Jacob. At yun ang Diyos natin. That is our sovereign God.
the only one true God. Yun yung sinasamba po natin. The sovereign God. No? So, alam nyo, we praise God kasi nakilala natin ang tunay na Diyos. No? Ito babanggitin ko lang po, no. Yung Diyos po na sinasamba ng Romano Katoliko, yung Diyos na sinasamba ng mga Iglesia ni Cristo, yung Diyos na sinasamba ng ano pa mga ano natin na nakikita, Mormons, no? Seventh-day Adventist, ng Islam, hindi po yun ang Diyos na sinasamba natin. They have a different God. Okay? Okay? So, yan, binanggit ko lang po para magkaroon po kayo ng ideya na wag po nating sabihin, oh, pare-pare, yung Diyos nila, di ba, may ganong pag-iisip yung mundo, no? Uy, respetuhin mo yung ibang relihiyon kasi isa lang naman kayo ng Diyos na sinasamba. Di ba ganun yung iniisip? No. Hindi po tama yon na pag-iisip. Magkaiba po, iba po yung Diyos na sinasamba nila, no? Kanina lang po may nakita po ako, no? Merong post doon, si Pope, yung Papa ng Romano Katoliko, may kinakausap na LGBTQ, no? Kumbaga, tawag sa kanya, non-binary, yung gender niya daw, non-binary. Pag sinabi pong non-binary, hindi ka babae, hindi ka lalaki. Okay? Yan po yung non-binary na gender. O, tingnan nyo ngayon, di ba? Meron ng gender na non-binary, hindi ka lalaki, hindi ka babae, hindi matukoy. And then sabi ng Pope sa kanila, lahat ay anak ng Diyos. Sabi ng Pope, no? Lahat ay anak ng Diyos. So, wala daw siyang karapatan na hindi i-welcome yung mga ganong tao. So, basta, yun lang po yung parang summary ng pag-uusap nila. Mahaba yun eh. Pero to tell you, no, again, the God na sinasamba ng Pope, hindi po yun yung God na sinasamba natin. Okay? God is holy. Banal po ang Panginoon. He can never accept unholy people. Okay? Ungodly people. Okay? So, pero hindi ko po sinasabi na kamuhian po natin yung mga LGBTQ. Wala din po tayong karapatan upang husgahan sila. Pero may karapatan, binigyan tayo ng kakayanan na humatol ng tama. Okay? Magkaiba po yung paghusga sa paghusga ng tama. May tamang paghusga. Okay? Pero papakita po natin sa kanila yung pag-ibig. Ibig ko pong sabihin ng pag-ibig, yung sabihin natin yung katotohanan sa kanila na if hindi sila tatalikod sa ganong pamumuhay, they will receive, tatanggapin nila yung galit ng puot ng Panginoon. So tingnan nyo, mali po yung sinasabi ng Pope, lahat ay anak ng Diyos. No, hindi. No? Kung ikaw mananatili ka sa ganyang pag-iisip na akala mo ay tama yan, you will never enter the kingdom of God. No? Yun po ang tama. So again, ito lang, no, para lang overview sa lahat. Mali po yung sabihin natin na, oy, respetuhin natin yung ibang relihiyon dahil isa lang tayo ng Diyos. No. Dito na sa binasa natin, it's very clear. Yung sinasamba ni ang hari ng Assyria is a different God. Actually, hindi yon God. Ano lang yon? Puppet lang yon. Gawa-gawa lang nila yon. But the God that we are serving is the only true God. Okay? At ngayon, yon, kinikilala natin siya. Kaya nga po nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para mas makilala natin siya at malaman natin yung kalooban niya. Okay? So again, hindi po ako nagpo-promote ng hate towards other religion, but sinasabi ko lang po na warning, mabigyan po kayo ng warning na maging maingat tayo, humusga tayo ng tama. Okay? There is a proper way para po tayo ay makisalamuha sa kanila. Ano yung proper way na makisalamuha sa kanila? Sabihin natin yung katotohanan, na mali ang kanilang pinaniniwalaan at kailangan nilang talikuran yung paniniwala na yon, ng mga katuruan na yon. And ang tamang katuruan ay matatagpuan lamang kay Jesus. No? Jesus ng Biblia. Okay? Hindi yung Jesus na gawa-gawa lang nila. Okay? Kaya napaka-importante pag-aaral ng salita ng Diyos. So I think doon lang po muna tayo magtatapos. Natapos natin yung chapter 19. Sige, Dad.
Nakamute. Hello. Meron na ako invitation. Nandiyan si Mami Sue. Nandyan dito po. Mami Sue, paki-invite mo si Arman. Opo. Ipaliwanag mo sa kanya, hindi man siya sigurado sa ikinasama niya ng loob. Sana hindi ganun. Di ba? Maaaring yung action niya, hindi yun ang motibo ko. Ganun lang, yun lang. Invite mo siya mamaya. Sinabi ko naman po yun sa kanya. Oo. Sa naman niya, wala naman daw siyang sama ng loob sa'yo. Okay nga, di sana, umano na siya, magpakita na, di ba? Opo. SB mo meron tayo mamaya. Sige po. Sige, Hindi mo sige lang. Invite yan natin lahat. Opo. Bigayan lang. Sige, salamat. Okay, by the way po pala yung mga tatay at nanay, meron pong Bible study din, no? Every Friday, 7:30. So sa Bible study na po na yon, yun, mga tatay nanay lang. So binibigyan po natin ng opportunity na magtulungan yung mga tatay nanay na pag-aralan yung salita ng Diyos. So sana makasali din po yung iba. So pwede po online. Okay? So anyway, baka may madagdag po or may tanong. Taas niyo lang po yung kamay kung may tanong. Kung wala na, magtatapos na po tayo. Wala na po ba? Okay na po. Sure na kayo? Okay, sige po. So lagi po nating tandaan, no, ang Diyos ay soberanya niya sa lahat. So there's only one true God. So patuloy po nating kilalanin ang tunay na Diyos at hindi naman po siya mahirap kilalanin. Nasa Biblia po siya, yan po ang kanyang salita at iahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Maintindihan po natin iyon. Okay? So salamat sa kanya dahil ayun, sabi ko nga sa prayer ko kanina, it's a privilege na makarinig ng kanyang salita. No, it's a privilege, it's a gift. Kaya po kapag nag-aaral kayo ng salita, umattend kayo ng Bible study or Sunday, pag Sunday, wag po natin isipin na burden 'yon. It's a privilege na binibigay ng Panginoon na nakakarinig ka ng salita. Kasi many people, wala. They hate hearing the word of God and hinayaan sila ng Panginoon. So you see, binigyan tayo ng habag ng Panginoon at binigyan tayo ng puso na makinig sa Kanya at kilalanin siya. That's a gift of God. No? That's a gift of God. So pasalamatan natin siya. So let us pray and close this. Father in heaven, Lord, maraming salamat po dahil inihayag mo sa amin ang iyong sarili na ikaw ang tunay na Diyos at wala ng iba. Ikaw ang soberanya sa lahat. Ang lahat ay iyon na pong pinasya. Ang lahat ay iyon na pong binalak nung una pa man. Even ang kami na iyong mga niligtas ay itinalaga mo po bago pa man likhain ang lahat. Maraming salamat dahil ito po ay sa pamagitan ng iyong habag at ng iyong awa. Maraming salamat dahil patuloy mo po itong ipapaintindi sa bawat isa, bibigyan ng kaunawaan, kaliwanagan ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa upang kami din ay magnais na kilalanin ka pa at sumunod po sa iyong kalooban. Indeed, you are the sovereign God. Ikaw ang hari ng mga hukbo at kami na iyong mga anak ay magpapasakop at sasamba at susunod lamang sa iyong salita, sa iyong kalooban. Ikaw, Panginoon, ang purihin sa lahat. Ikaw lamang, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakasali. See you po sa bukas po ng gabi, 7 p.m. meron po tayong Night of Psalms, Hymns and Prayers. So, meron din pong online. So, sana makasali po yung iba. And sa Sunday, 9 a.m. Thank you. God bless. Bye-bye. Ingat.